Alright, mga kaibigan, may panonoorin na naman po tayo galing sa ating Pinas News Insider. Ito po ang title. Malaking good news tumestigo na Imelda Marcos. Oh, pwede pa ba yun? Okay, nalantad by Cam, BP Sara FPRRD, nasa korte na. Kumbaga pinasa na daw doon or nag-apila. Ano ba tawag doon? Apila ba yun? Okay, ayan po ang ating panonoorin galing sa Pinas News Insider. Nasa description yan at kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na po natin itong panoorin. Ayan, i-play na po natin mga kapatid, okay? Yan, pero syempre saglitin muna natin ito kapag mabagal ang iyong internet. Dito ka na sa Fiverr ni Juan, ang internet ko. Ayan, andyan po ang contact number, baka available na po sa inyong lugar ang Fiverr ni Juan, internet na mabilis at ang mura-mura pa. Okay, i-play na po natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila nahuli Cam na di umano ang kagaspangan ng ugali ni First Lady Liza Marcos. Huh? Tapos ibulgar ng isang vlogger ang tila pangbabastos di umano ni Liza Marcos sa dating First Lady na si Imelda Marcos. Ha? May ganon? May ganon? Hindi nga makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan sa nakita nilang tunay na ugali di umano ni First Lady Liza Marcos. May personal experience ako, nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapal ang mukha at di maganda ugali ni Liza Marcos. Talagang meron din talaga ako naririnig na personal experience na hindi maganda kay First Lady. Si Direk Daryl, marami rin hindi maganda yan kay hindi maganda experience kay Liza Marcos, ganon. So ngayon, pero syempre ako, wala naman talaga akong experience sa kanya na bonggang-bongga. So kumbaga parang yung knowledge ko lang kay FL na sa hindi niya magandang pag-uugali is really coming from people na merong personal encounter sa kanya. So parang sinasabi dito ni Madam, sabi ni ganito, sabi ni ganire, no? Parang hearsay. Alam nyo, kahit po sinusuportahan natin ang mga Duterte, mahirap din po kasi kapag maniniwala lang din tayo sa mga sabi-sabi. Although, kakampi natin ang Pangulong Duterte, dinidepensahan po natin yan, ang mga Duterte kapag pinaparatangan ho sila. Ayaw ho natin ang inaapi ang mga Duterte. Pero ayaw naman din po natin na sinisiraan din ang Marcos, lalo na't walang ebidensya. Mahirap yan, delikado din tayo niyan mga kapatid. Hindi ko rin inaaway si Ateng. Si ate natin, kung sino po si ate. Ako hindi naman kasi ako makalat, hindi ako saan pumupunta, bihira lang po eh. Kaya kung ano man ang sinasabi ni ate dito sa video na ito, yan yung pinanunod natin ngayon, dapat ho may kalakip na ebidensya. Yan ayan lang po sa atin. No hate kay Ateng. Baka naman meron siyang ebidensya dyan kung sakaling kalkalin siya. Kaya may mailalabas siya. Kasi mahirap ngayon, sa panahon po ngayon kapag sinisiraan nyo po ang isang tao, lalo na nasa gobyerno, nagagalit ho sila. Yung sa sa ba yun? Yung singot-singot ng Bix, yung ating Pangulo, di ba may sinisingot na ganun? Kayang-kaya nilang pabulaanan. Kahit sabihin pa ni Madam Maharlika na meron siyang authenticated papers, tama ba yun, no? Pero kayang-kaya pa rin nila, di ba? May mga papel na, pero di ba wala pa rin, sabihin AI lang nga yung video. How much more kung sabi lang ni ganito at sabi na ganyan. Mahirap din po mga kaibigan. Pero no hate tayo kay ate. Love natin lahat ng sumusuporta sa mga maka-Duterte. Okay mga kapatid, tuloy po tayo ha. Malaking bagay yun, no? Kasi personal experience yung mga yun eh. Kasi dito kay Liza, ang dami ng issue. Pagkatapos, di ba, nilabasan siya ng kasangkaterbang mga voice recording ni Maharlika. Ayan pa, yung mga voice recording, kumalat din yung voice recording na AI naman daw pala, di umano ha. Yung boses ng ating PBBM, naalala nyo yun? Mahirap din na. Mahirap din, no? So, maghihimay-himay tayo dito habang nanonood ng mga ibinabalita. She didn't say anything. She didn't even bother to explain herself, ganyan. So, never niyang clarify yung sarili niya. Pero, nung binastos niya si Inday, parang for me, iba. Doon ako naniniwala kasi may video talaga yon. Para sa akin nga, pangbabastos yun, no? Yung parang pinaparinggan mo ang ating Vice President Sara Duterte. Muntik ko nang sabihin presidente, pero malapit naman na, no? Kasi sabi niya, parang nung in-interview po siya ng isang vlogger din,
ang ating Madam Lisa, medyo ano din kasi siya no, ayaw daw niya na may tattoo, ayaw daw niya makipag, yung mga anak daw niya, etc. ganyan, no. Parang showbiz na ini-interview po ang ating Madam Lisa. Doon naman sa pagkakataon na medyo natawa naman ako kay Madam Lisa. Bakit kailangan mo magpa-interview ng mga ganyan-ganyang bagay, ano? Yun lang. Tuloy muna tayo. Wala. Kasi alam mo, Lisa, hindi ka namin binoto eh. Correct. Hindi ka namin binoto. Correct. Ba't ang arte-arte mo? Nag-i-influence siya sa mga decision-making ng presidente na pag hindi niya gusto, ayaw, talagang may paglalagyan ka sa kanya. Meron din ako napanood sa Rappler na parang pinost din ng Rappler ata yun sa YouTube, no? Na si Madam Lisa nagsasalita na kapag kaganyan pa rin kayo, ire-recommend ko sa aking husband na hindi kayo i-appoint. Something like that, mga ganun ho. Pagkakaalala ko lang, ang pagkakatanda ko. So, ibig sabihin, pwede palang si Madam Lisa ang masunod or mag-recommend siya sa kanyang asawa kung sino ang i-appoint. Parang gano'n ang pagkakaunawa ko. Ganon. Na hindi talaga maganda yung ugali niya. What happened to Paul Soriano biglang naglaho? Kasi nga, siya yung tinuturo na dahilan talaga ng Love the Philippines fiasco. Pero ang gusto kong makita dito yung title na Tumistigo, Imelda Marcos, etc. Yan, nalantad sa Bicam or may connection. Tingnan ho natin, ano? Si Cristina Frasco daw doon, naging lang. Kumbaga parang hindi naman daw talaga siya nag-participate doon. So what happened? Wala na si Paul Soriano. Lipat natin dito. Corroborative Ito. evidence, Subukan natin. GNV. Hindi yata kaya ng utak mo yon. So combination to ng maraming source ng ebidensya. Nang lumabas Ito. ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila na dismaya. Hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama, si Lisa Marcos ang tunay na dahilan kaya nagkakalamat ang Uniteam dahil sa mga utos niya na hindi naman para sa bayan. Ako tanong lang, no, minsan ba nagsiselo si Madam Lisa? Kasi close sila ni BP Sara nung mga panahon ng eleksyon. Hanggang sa talagang nainis na lang si Madam Lisa o nire-rekomendahan niya ang kanyang asawa. May ganun kaya? May ganun. At mga aliporis niyang maiitim ang Question. na ang gusto ay magpayaman gamit ang kaban ng bayan. Ang binoto ng taong bayan ay si PBBM at Yes. hindi si Liza Marcos. Bakit siya ang namumuno? Sana naman matuto siyang lumugar bilang First Lady. Hayaan niyang mamuno ang totoong iniluklok ng taong bayan. Oh. Walang panama si Liza Marcos kay Imelda Marcos. Dapat maging magalang siya at mahabang pasensya dahil asawa niya ang pinakamataas na posisyon ng bansa na may pinakamataas na responsibilidad sa bayan. Ano ba yan? Pati mother-in-law niya, dinedma niya na. Hindi yata sila close. Lisa, maging professional naman kayo kahit sa camera lang. Sumobra yata kayo. Alam niyo ba na si Sara Duterte ang dahilan kaya naging pangulo si BBM at naging First Lady ka? Lang wala siya kahit sa kalingkingan ni First Lady Imelda Marcos. Parang bata kung umasta. Talo pa ang walang pinag-aralan. Di siya bagay maging First Lady. Walang utang na loob kay BP Sara. Nung panahon po ng ating Tatay Digong, parang walang na-involved na First Lady, ano? Walang maingay na First Lady. I mean, walang balitang maingay na First Lady. Nagsasalita ng ganire at ganito. Kahit nung panahon po nung Dilawan, wala naman asawa si, Noy ba yun? Pinoy, no? Wala namang asawa. Isa pa, Gloria Macapagal Arroyo. Parang hindi rin masyadong involved. Naabutan natin si Fidel B. Ramos. Bata-bata pa tayo nun, mga kapatid. Wala naman tayong narinig din na involved. Sino pa ba? Fidel B. Ramos, sino ba pagkatapos nun? Di ba si Aquino na rin yun, no? Pero wala naman tayong ewan ko ngayon lang, no? Hindi ko na kasi naabutan yung dating Marcos. Kwento-kwento lang ng ating inay. Ng ating lola, no? Pero ngayon, bakit parang matunog ang pangalan ni Madam Lisa? Tama ho ba ang mga sabi-sabi dito na ang nasusunod si Madam Lisa? Dapat si President ho natin, no? Walang kahit na sinong involved. Walang kahit sinong involved mali. Walang kahit na sinong pwedeng magdesisyon
dapat po ang ating Pangulo pa rin, no? Okay, tuloy muna tayo. Hindi kay VP Sara, di namin iboboto si BBM. BBM talaga ako pagkatapos ng PRRD administration dahil lang sa kanyang asawa. Ito ang magpabagsak sa kanya at mawala ng tiwala ang lahat ng bumoto sa kanya. Isa na ako dyan. Nasa ano pa rin yan? Nasa asawa pa rin yan, nasa lalaki pa rin yan. Kasi dapat siya talaga ang masusunod.